Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Aries, this reading is for you. September 14 to 20, 2020. 2020, paano ba itong nangyari sa akin? Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Syempre maraming salamat po. Kung gusto na personal reading at energy nyo lang talaga ang gusto makuha natin. All the details po isa sa baba ng video na to. This is a general reading. Kabayan Aries, kunin mo lang sa'yo at itapon ng hindi sa'yo. Maaring vice versa, maaring nangyari or mangyari pa lang. Use your intuition, gawa ka ng isipan. Pag hindi nag-fit, huwag ipilit. Tingnan natin ang iyong energy this week. Aries. Energy in Aries this week. Sure. Thank you. Bakit? Ano yun? Kailangan tumatapon. Okay. Energy mo this week, nandito yung mga mga situation na gusto mong ipaglaban. Na sitwasyon na maaring there's a person here na disconnected na sa'yo, pero may sitwasyon ka kasi na hindi mo pa siya kayang bitiwan. Tao man siya o trabaho or something. May sitwasyon na hindi mo pa kaya siyang bitiwan. Yan. May pagkalito, no? Energy mo, may pagkalito, ganyan. May mga sitwasyon na madidisconnect ka. May mga sitwasyon na malolos ka. May mga sitwasyon ako na nakita na hindi pa nagtatapos para sa'yo. Yes, there's a sadness. There's a deep wound ako nakikita sa'yo. And then, sinasabi dito na alagaan mo rin daw yung sarili mo, no? Pahalagahan mo rin yung sarili mo. And then, yun nga, may paghihiwalay or may mga hurt ako nakikita. May mga battle thought ako nakikita sa iba sa inyo na tumatakbo sa isip nyo na hindi nyo, na nalilito kayo. Hindi nyo siya masolusyonan. Yun na nakikita ko. More in emotions, no? Maaaring sa iba sa inyo, baka may mga tumatakbo sa isip nyo na magulo ang isipan nyo, ganyan. May mga sitwasyon na gusto nyo ipaglaban at hindi nyo mabitiw-bitiwan yung sitwasyon, mga ganyan. Nakita ko dito. Kakaroon kayo ng battle thought sa isip nyo. Pero hindi nyo alam paano gawin. Hindi nyo alam paano susolusyonan. Ang nakikita ko dito. Hindi mo alam kung kailangan mo na bang i-let go o kailangan mo pa bang ipaglaban, mga ganong sitwasyon. Ano pa parating kay Aries? Ano pa parating kay Aries this week? Bakit? Saan? Okay. Ang paparinta sa'yo, may mga sitwasyon dito na hindi mo kayang mapanghinaan ka. Hindi ko nakita yung strong mo. May mga sitwasyon ka na parang gusto mong i-let go. May mga sitwasyon ka na ayaw mo naman ng responsibility. Yan ang paparating sa'yo, no? Mga responsibilidad na ayaw mo. Mga pabigat na sitwasyon, ayaw mo nun. May mga sitwasyon ako na nakikita na may mga few options. Maaring there's confusion, magkakaroon ng cancel or delay sa mga gagawin o susolusyon mo sa buhay mo. There's an indecision situation. Ako nakikita sa'yo. Maaring iba sa inyo na being held back ka ng mga nangyayari sa buhay mo, ng nakaraan, o kung ano ba yung may situation na nakakapagpa-stay put sa'yo. Pero ang nakikita ko sa'yo dito, you're planning for something nothing. Tama ba ako? Nagpaplano ka pero wala kang magawa. May self-doubt. Why? Because you have an option. Hindi ka makapag-desisyon kung alin ang pipiliin mo. Pero ayaw mo ng responsibilidad.
Hindi mo alam kung i-let go, but you want to let go. May nakikita rin ako dito na tao na parang hindi siya pwedeng asahan o hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. Tao na ayaw ng responsibilidad. Or vice versa tayo, ayun. Yan ang parating sa'yo, mga decisions in life na hindi mo madidesisyonan. Mga self-doubt, yan, mga ganyan. Mga panghihinaan ka. Ganun. Malalack of energy ka. I hope hindi ka magkasakit. I hope walang tao na biglang lang mapanghihinaan or biglang magko-collapse or biglang ano tawag dito, yung parang masama ang pakiramdam, biglang mahilo, ganyan, biglang bumaksak, ganyan. May panghihina ako nakikita dito sa sitwasyon. I hope hindi ikaw yon, pero I hope din na hindi rin malapit sa puso mo. I hope hindi mangyari. Ang nakita ko, may ganong sitwasyon na panghihinaan ka. No? I hope wala ding tao na situation na parang masakit magsalita. Parang may tao ko nakikitang masakit magsalita. Hindi ko alam kung galit siya, pero masakit siyang magsalita. May pagkabastos. May taong bitter. I hope hindi ikaw. Basta may tao dito na magiging bitter. Yung mga paparating sa'yo. Bitterness, weakness, I hope walang mang-api sa'yo or mafe-feel mo parang naapi ka sa iba sa inyo. May feel mo, basta ganun na mga situation na nakikita ko mafe-feel mo. May tao dito na wala sa katuwiran. Ganyan. Anong dapat po iwasan ni Aries? Huwag kang papakontrol ng situation. Kasi nakita ko dito, may tao dito na they want to break a promises. Yun nga, kasi siguro ayaw niya ng responsibilidad, kaya hindi niya kayang mag-promise. No? May tao kasi ako nakita, hindi niya kaya mag-promise ng forever or take a responsibility. Hindi niya kaya yun. May tao ako nakita ganun. Ano pang dapat iwasan ni Aries? Bakit? Okay. Mga dapat mong iwasan is yung I hope hindi ikaw, mayroon ako nakikitang mangyayaring something hindi magiging totoo. No? At may tao na malulungkot. May tao kasi na magsisinungaling. May nakikita ako magiging disbalance itong situation to. May mga sitwasyon na magiging unfair. Yun mga iwasan mo. Kung you are unfair when it comes to your family, anak, karelasyon, yun, dapat mo daw iwasan yun. Huwag mo daw gagawin yun. Or sa kasama sa trabaho, yun ang mga dapat mong ayusin. May mga dapat kang i-let go. May mga sitwasyon na kailangan mong mag-transform. May mga sitwasyon na kailangan mong ma-awake or kailangan mong i-evaluate. At may mga sitwasyon din na kailangan mong linisin at may matutunan. Yun. Kumbaga, the more on, be honest to yourself. Yun nga, be honest lang. Huwag kang magsinungaling. Kailangan fair ka sa lahat ng bagay. Or vice versa tayo. Tsaka, iwasan mo na yung situation na kasi there's a karma ako nakikita sa'yo or vice versa. Kasi kung hindi to maayos, may tao na makakarma. Anak! Ando si Tano. Dahil yung pumami, edukala. Dahil yung... Ay! Ano ba yan? May third party ba dito? Anak, chamate. Baba muna, baba. Kilo. Anak! Baba.
Tingnan natin ang love. Love is all around, no? Kamusta ang love ni Aries? What comes to love this week? Thank you. Kilo, baby. Ooh, okay. May third party nga. Or nagkakaroon ng option sa buhay mo, no? Sa nakita ko dito. When it comes to love, nandito yung may tao ako nakikita na they feel left out in the cold, naiwan siya sa ere, nandun yung lungkot, nandun yung sadness. May mga sitwasyon na nagiging emotional, ako nakikita dito. May mga sitwasyon na parang nakakapagod na. No, may mga sitwasyon na nagiging moody type itong situation na to. May mga sitwasyon na hindi mo ma-accept. May mga situation na nakakaroon ng blockage or nabablock ka to start a new beginning kasi hindi mo pa siya ma-accept, no? Ang nakikita ko dito. Ando yung situation na maaring may tao kang hindi mo na pinagkakatiwalaan, or situation na iniwan ka kasi sa ere, kasi ganito, ganyan. Or there's a sadness dito ako nakikita na parang hindi hanggang ngayon hindi mo pa talaga siya ma-accept, ganyan. Either sa trabaho or ano. I hope darating din yung time, may sitwasyon ako na maaring sumasakit yung ulo mo, paa mo, or may mga sadness, feeling, or pain ako nakikita sa'yo. May mga sitwasyon siguro ikaw na ini-evaluate sa nakita ko dito, no? May mga sitwasyon na gusto mong i-work out. May mga sitwasyon na binibigay mo yung determination mo para wag kang maiwan or wag kang mag-isa lang. Sa iba sa inyo, ganun ang nakikita ko. May tao ditong pagod na, no? At wala na siyang nararamdaman sa'yo. Or vice versa tayo. Parang mas pinili na lang nitong tao na to na kung ano na lang ang meron siya, or mas pinili na lang niya na umalis or mag-distance, ganyan. Maaring nagkaroon na siya ng awakening, or maaring nagkaroon na siya ng kaliwanagan unti-unti, no? If ever na magkasama pa kayo nito, baka itong ikaw or itong tao na to nagkakaroon na ng kaliwanagan sa isip niya na kailangan na niya i-let go para makamove on, ganun. Hindi man siya magkaroon, kung magkasama kayo, hindi man siya ganun, na-enlighten lang siya, ganun. Yan, na-enlighten na siya. Siguro iniisip niya na, okay, it's fine na rin na mag-move on at mag-isa. May mga ganun sitwasyon. Kung nagkahiwalay na kayo nitong tao na to, yun. Itong tao na to, mas pinili na niyang maging mag-isa. At wala na siyang nararamdaman. Or vice versa tayo. Advice kay Aries. Advice kay Aries po siya. Uy, ano ba yun? Advice kay Aries. Advice siya sa'yo, kung ano yung naumpisahan mo, tapusin mo. Kung ano yung naumpisahan mo, ikaw rin ang magtatapos. No, huwag kang malito sa iyong destination sa ngayon kasi ikaw din naman ang naglagay sa sitwasyon mo na yan. No, sa nakita ko dito. And be strong. At kailangan mong sumugal eh. You need to take a risk. No, you need to take a risk. Kamtin mo at sundin mo yung nararamdaman mo. Kung kinakailangan na sumugal ka. Pumili ka ng isang daan para sa'yo. Wag mong isip-isipin yung mga bagay-bagay na hindi naman din nakakatulong sa'yo. Kaya isip mo, tapos hindi ka naman nag-a-action. Wala din. No? Kailangan mong harapin yung mga struggle sa buhay mo.
magtulog-tulog ka rin daw, yan. Kamtin mo yung talagang totoong wish come true mo or yung satisfaction or yung dreams mo sa buhay mo. Doon ka daw mag-focus. Kailangan mong mag-take a risk ka. Kailangan mong sumugal at kailangan mong sumubok. Kailangan mong mag-revert. No? Yun ang sabi. There's a union, ano? Ako nakikita dito. There's a union. May problema ba kayo sa pera? Parang may tao dito may problema sa pera or sa trabaho. May mga lungkot ako nakikita eh. Iba dito naghihintay ng sign. Kakaroon ng dissatisfaction kung nasaan kayo ngayon, ano, sa nakita ko. Hindi ka makapili eh, no? Nandito ka, you have a choices pero hindi mo alam kung alin ang pipili mo at ayaw mong pumili. Naiipit ka sa gitna. Tinitimbang mo yung mga situation. Well, nasa sayo na to, ang nakita ko sa'yo. Pero kung gusto mo sumugal, sumugal ka. Diba? Kung ano yung nararamdaman ng puso mo, sundin mo. The choices is in your hand. Nasa sayo. To complete yung 9 of Cups mo. No? Arigatou namaste, God bless.